Magandang hapon, Wisdom. Magandang hapon sa mga online, sa overflow at sa nursery. Handa ka na ba sa salita ngayon? Sinong excited? Kaya tayo ay nasa ika-6 na bahagi ng aming serye ng Healing Mastery, ang pagpapagaling na sinigurado sa pamamagitan ng pagpapatawad at emosyonal na kabuuan. Magdasal tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Para sa paghahayag na inihanda mo ngayon, ipinapanalangin ko ang bawat puso. Dalangin ko na maging bukas ang bawat isipan upang matanggap ang inihanda ninyo ngayon, na maging bukas sa pagtanggap sa paghahayag na mayroon kayo para sa kanila. At dalangin ko na ang mga paghahayag na ito ay magdulot ng revolusyon at pagpapagaling at banal na kalusugan sa kanilang buhay at sa kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Ngayon, makinig ka, magsisimula na ako dahil marami akong dapat pag-usapan at sana ay handa ka na. Kaya isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway patungkol sa ating kalusugan ay ang sakit ay pisikal lamang. Totoo ba yun? Hindi ba? Hindi totoo. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Higit sa lahat, ang sakit ay espiritual. Ang sakit ay espiritual. Sa makatuwid, kailangan nating harapin ang sakit hindi lamang sa pisikal na bahagi, ngunit kailangan din nating harapin ang karamdaman sa espiritual na panig. Ngayon, ito ay napaka-interesante dahil si Pastor Riz ay nakatutok sa 2 Corinthians 4:18. Actually, first verse ko din yan para sa'yo. Banal na espiritu ang nagsasalita, tama ba? 2 Corinthians 4:18, sa aking bersyon, ito ang bagong hari si James. Maaari ba nating ipakita iyon? Sinabi na ito si Wow, habang hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Now, this is so interesting kasi sabi ni Pastor Riz, ang sakit ay pansamantala. Kung anuman ang sitwasyon mo ngayon, ito ay pansamantala. Pagpapatuloy ito, malayo. Ngayon, makinig, ito ay pansamantala kung matututo kang tumuon sa hindi nakikita. Kung matuto kang tumutok sa hindi nakikita, kung natututo kang tumuon at tumingin sa gamit ang iyong isip, gamit ang iyong mga mata ng iyong puso. Ano man ang nararanasan mo ngayon sa pisikal, pansamantala lang sila. Ang mga pangako ng Diyos, sila ay nasa hindi nakikita. Ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagpapanumbalik, ang solusyon, ang mga ideya, anuman ang iyong hinahanap, sila ay nasa hindi nakikitang mundo. Sinasabi ng lahat na hindi nakikita. Nasa invisible sila. Ngayon makinig ka kapag sinabi mong hindi nakikita, sinasabi ng Biblia na nariyan ito. Hindi mo lang siya nakikita. Ito ay, nakapalibot sa'yo. Hindi mo pa lang sila nakikita sa pisikal. Iyan ang ibig sabihin ng hindi nakikita. Tama? Kaya sa makatuwid, kailangan nating tumuon sa kanila. Naibigay na sa'yo. Masasabi ba ng lahat na ibigay na? Kaya mas unawain natin ang mundong ito. Ipakita ang diagram. Ipakita ang iyong kaluluwa. Tinalakay ko ito noong nakaraang linggo. Tama, ikaw nga, meron kang 3 aspeto sa iyong pagiging, iyong katawan, kaluluwa at espiritu. Tama, iyong katawan, kaluluwa at espiritu. Ngayon malinaw ang iyong katawan ay ang pisikal na bagay, kung ano ang nakikita mo, kung ano ang mahahawakan. Ang iyong kaluluwa at iyong espiritu ay nasa hindi nakikita, sinasabi, hindi nakikita. Sino ang makakakita iyong iniisip? Siguro sa mata ng isip mo, makikita mo, sa mata ng puso mo, makikita mo. At Romans 12:2, magsimula tayo doon o magpatuloy tayo sa talatang yon. Sabi nito, huwag kayong umayon sa mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo
Ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos? Sinimulan nating pag-usapan ito noong nakaraang linggo. Sinasabi nito, dito ang pagpapanibago ng iyong isip. Ang salitang ito ay mula sa orihinal na Griego na ang ibig sabihin ay ang iyong mga iniisip, damdamin at kalooban. Kaya nang iniutos sa atin ng Biblia na i-renew ang ating isip, hindi lang natin binabago ang ating mga kaisipan. Ang Biblia ay nagtatanong sa atin, nag-utos sa atin na i-renew din ang ating mga damdamin, na i-renew din ang ating kalooban. Ito ang ibig sabihin nito. At syempre, kapag sinabi nating renew, ang ibig sabihin ng salitang renew ay renovate. Sabi ng lahat mag-renovate. Ano ang ibig sabihin ng renovate? Pag nagre-renovate ka ng bahay, and explain natin yan last time, right? Inalis mo ang luma at dinadala mo ang mga bagong bagay. Kaya't hindi lang inaalis ang mga lumang kaisipan, ilabas ang mga lumang emosyon, ilabas ang lumang bagay, ngunit kailangan mong palitan ito ng mga bago. Kailangan mong palitan ito ng mabubuting bagay mula sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng mag-renew or mag-renovate. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo itong susunod na diagram. Ngayon, ganito ang iyong susunod na slide mangyaring. Ang may kaluluwa. Oh. Ganito gumagana ang iyong kaluluwa. Isang mas naka-highlight na version lang nito. Ang iyong isip, kung ano ang itinuon mo sa iyong isip. Kung ano yung iniisip mo. Kung ano yung binabasa mo. Kung ano yung pinapakinggan mo. Tama? Kung ano ang itinuon mo sa iyong isipan. Mabuti o masama, lahat ay nagsasabi ng mabuti o masama. Mabuti o masama, kung pipiliin mong tanggapin ito at dito ang kalooban, may papel na dapat gampanan. Sasabihin nito, okay, tanggapin. Sasabihin, tanggihan, di ba? Yung thought, gusto ko yon. That thought, ayoko ng ganun, di ba? Nasa iyo ang iyong kalooban na mag-filter. Ito ang unang filter, tama ba? Kung tatanggapin ito ng iyong kalooban, tama ba? Ito ay mapupunta sa iyong puso. Sabi ng lahat puso. Ito ay tatago sa iyong puso. Ito ay ipoprogram sa iyong puso. Ang salitang iyon ay programa. At ginagamit ko ang word program dahil ito ay ito talaga ang pinagmulan ng iyong mga automatikong tugon. Alam mo, kapag nagsasalita ka tungkol sa isang bagay at hindi mo talaga iniisip, ngunit ito ay lumabas sa iyong bibig, iyan ang uri ng tugon. Ito ay automatiko. Alam mo mong kapag gumawa ka ng isang bagay, ngunit hindi mo talaga iniisip, ngunit ginagawa mo ito. Yan ang uri ng automatikong tugon na pinag-uusapan natin dahil ito ay nakaupo sa iyong puso. Hindi mo na kailangang mag-isip para magawa iyon. Alam mo sa una kapag nagmamaneho ka, nag-aaral ka kung paano magmaneho, di ba? Ang lahat ng mga hakbang ay pinag-aaralan. Natututo kang makapansin, di ba? Sa tuwing nag-aaral ka pa lang kung paano magmaneho, bawat hakbang ng daan, iniisip mo, ano ang susunod? Okay, kailangan ko, di ba? Ito ay hakbang-hakbang, hakbang-hakbang. Gayunpaman, pagkatapos ng pagmamaneho ng maraming taon, maaari kang magmaneho habang inilalagay mo ang iyong kolorete. Nagmamaneho ka habang kumakain ka ng hamburger mo, tama ba? Kaya ka nagda-drive, may ginagawa ka kasi hindi ka na nag-iisip. Ito ay nagiging Sabi ng lahat, automatic. Automatic naman, di ba? Nagiging automatiko ito dahil nakaprogram ang mga ito sa iyong puso. Mateo 12:34. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia, mula sa kasaganaan ng iyong puso, kung ano ang umaapaw sa iyong puso, ang iyong bibig ay magsasalita. Hindi mo naiisipin, nagalit ka. Dami mo nang nasabi, di ba? Ito ay dahil ito ay nagmumula sa iyong puso. Hindi na galing sa isip mo. Kawikaan 4:23, ito ay nagsasabi, ingatan at ingatan ang iyong puso ng buong pagbabantay at higit sa lahat na iyong binabantayan sapagkat mula rito ay umaagos ang mga bukal ng buhay. Sabi nito, with all vigilance.
At hindi lang iyon, napakahalaga, higit sa lahat na bantayan mo. Ngayon, makinig ka kung binabantayan mo ang iyong pananalapi, kung binabantayan mo ang iyong mga anak, kung binabantayan mo ang iyong tahanan. Sabi ng Bible, kung binabantayan mo ang lahat ng mga bagay na ito, kailangan mo pang bantayan ang iyong puso. Higit sa lahat, sa kasamaang palad, maraming beses hindi namin ginagawa ito. Nanonood lang kami ng kahit anong gusto naming panoorin. Nakikinig kami ng kahit anong uri ng musika. Nakikisali kami sa anumang uri ng pag-uusap kahit na alam mong hindi ito malusog para sa iyo. Ngunit sabi ng Biblia, magbantay at maging lubhang mapagbantay. Kailangan ko ipasok ito. Mga magulang, maging mapagbantay sa naririnig, pinapanood, at pinakikinggan ng iyong mga anak at nalalantad. Responsibilidad mong bantayan ang puso ng iyong mga anak. Ang iyong puso ang magdidikta sa iyong mga salita. Puso mo ang magdidikta, tulad ng sinabi namin, ang iyong mga salita mula sa isip hanggang sa puso, sa iyong mga salita, sa iyong mga aksyon, sa ginagawa mo. Puso mo ang magdidikta ng mga bagay na ito. At sa makatuwid, puso mo ang magdidikta ng mga karanasan sa buhay mo. Ngayon, isang bagay na kailangan mong maunawaan ay ang karamihan sa mga sakit ay nag-ugat sa mga emosyon. Lahat ay nagsasabi ng emosyon. Awit 38, 3-8. Nabasa namin ito sa huling pagkakataon. Babasahin ko ulit ang mga ito. Yung mga ito ay napakahalagang mga talata. Nakasaad sa awit 38, 3-8, dahil sa galit mo, sumasakit buong katawan ko. Kalusugan ko'y nasira dahil sa kasalanan. Nangingibabaw pagkakasala ko. Ito ay isang pasanin na masyadong mabigat. Naglalagnat at mabaho ang mga sugat ko. Dahil sa aking mga hangal na kasalanan, ako'y nakayuko at nababalot ng sakit. Buong araw naglalakad ako na puno ng kalungkutan. Ang isang matinding lagnat ay nagniningas sa loob ko at ang aking kalusugan ay nasira. Ako ay pagod at lubos na durog. Ang aking mga daing ay nagmula sa pusong nagdadalamhati. Hindi ito ay ang daming salita, pero sana maramdaman mo ang sinasabi nitong psalm. Dahil sa galit, and you know what? Hindi ito limitado sa galit. Dahil sa hindi pagpapatawad, dahil sa pagmamataas, dahil sa inggit, dahil sa paninibugho, dahil sa kapaitan, dahil sa pananakit, dahil sa mga pagkakasala, dahil sa lahat ng mga bagay na ito na nakaimbak sa iyong puso, dahil sa mga kasalanan, dahil sa pagkakasala at kahihiyan, sabi ng Biblia, ang iyong katawan ay may sakit. Dahil diyan sira ang iyong kalusugan. Dahil diyan nasasaktan ka. Napuno ka ng kalungkutan. Ikaw ay nasa paghihirap dahil diyan sira ang iyong kalusugan. Ikaw ay pagod na pagod. Ngayon ito ay nagsasalita tungkol sa iyong pisikal na katawan. Physical ang pinag-uusapan dito. At ang iyong isip at ang iyong damdamin. James 3:14-16 sinasabi, ngunit kung mayroon kayong mapait na inggit at paghahangad sa sarili sa inyong mga puso, huwag kayong magmapuri at magsinungaling laban sa katotohanan. Ang karunungan na ito ay hindi bumababa mula sa itaas, ngunit ito ay makalupa, mahalay at demonyo. 16, sapagkat kung saan inggit at paghahangad sa sarili, naroon kaguluhan at masamang bagay. Sinasabi ng lahat ang bawat masamang bagay. Ang bawat masamang bagay. Ngayon, ito ay lubhang kawili-wili dahil ang mga sakit ay bahagi ng bawat masamang bagay. Tama ba? Hindi galing kay Lord. Ang mga sakit ay bahagi ng demonyo, sensual at makalupa na pinag-uusapan ng mga talatang ito.
Ngayon, makinig, naiintindihan ko na karamihan sa mga Kristiyano ay hindi pumapatay ng tao. Tama ba? Karamihan sa mga Kristiyano ay mabuti. Karamihan sa mga Kristiyano ay nauunawaan ang utos ng Diyos. Karamihan sa mga Kristiyano hindi lumalabas at nagnanakaw ng bangko. Tama ba? Karamihan sa mga Kristiyano ay hindi ginagawa ang mga bagay na ito. Ngunit makinig, ang ilan, sasabihin ko, marahil kahit na karamihan, ang mga Kristiyano ay humahawak sa kapaitan, inggit, pagkakasala, hindi pagpapatawad, pagkakasala, kahihiyan, at lahat ng mga bagay na ito na nauugnay. Totoo o totoo? Ngunit ang kailangan mong matanto ay ang ugat ng mga saloobin at pakinggan ito ang ugat ng mga bagay na iyon. At muli, ginagawa mo ang mga bagay na ito nang walang pag-iisip. Ginagawa mo ang mga bagay na ito dahil ito ay nasa iyong puso, tama? Ngunit kailangan mong maunawaan na ang ugat ng mga bagay na ito ay dahil sa mga kaganapan. Tulad ng gusto kong ipakita sa iyo ang ilang emosyonal na kaganapan. Kaya hindi ko alam kung may slide ka dito, baka wala ako. Okay, dahil sa ilang emosyonal na kaganapan, tulad ng pagtanggap ng masamang balita, kapag nangyari ang mga ganitong pangyayari, nagbubukas ang puso mo at nasa vulnerable state ka, mahinang estado. Tama ba? Kaya kapag halimbawa nakatanggap ka ng isang masamang balita, mayroong isang kritikal na sakit, hindi inaasahang pagkawala ng isang tao, iyon ay isa. Ano pa ba? Siguro isang pagkawala o paghihiwalay, isang paghihiwalay ng kasal, mawalan ng anak, mawalan ng trabaho, isa pa yan. Tama? Ito ay mga mahinang punto o mahinang panahon sa iyong buhay. Marahil ang isa pang halimbawa ay isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. May emergency. Tama? Ito ay isang halimbawa. Ano pa ba? Baka personal attack. Isang taong may autoridad sa iyong buhay ang nagsabi sa iyo ng isang bagay na talagang nasaktan ka. Baka sabi nila, wala kang makakamit sa buhay mo, di ba? Hindi ka magkakaroon ng halaga sa anumang bagay sa iyong buhay. At talagang masasaktan ka dahil ito ay isang tao na may autoridad sa iyong buhay. Now, these are just examples, but these are, again, vulnerable moments in your life, emotional moments that the enemy, again, because it's demonic, right? Sasamantalahin ng kalaban na pumasok at magtanim ng kasinungalingan, magtanim ng galit, magtanim ng hindi pagpapatawad. Tama ba? Itatanim niya yun sa puso mo. Yang kahihiyan, pagkakasala, lahat ng mga bagay na ito ay darating sa play. Offense, bitterness, rejection, di ba? Ito ay mauugat sa iyong puso at pagkatapos ito ay magiging isang programa. Lahat ay nagsasabi ng programa. Program, tama? Hayaan akong ipakita sa iyo ang susunod na diagram na ito. Ngayon, dahil ito ay isang programa at inilagay ko ang isang ito dito mismo, ito ay dahil sila ay mga negatibong emosyon. Alam mo, ito ang tawag namin noon ni Pastor Riz at sa tingin ko ay gusto kong tawagin itong junk bomb. Mga basurang bomba. Ito tinatawag ko itong a junk bomb. Tinatawag natin itong a junk bomb dahil ito ay isang junk. First of all, hindi mo kailangan to, right? Kailangan mong itapon sila sa iyong buhay. Isa yan. At ito ay isang bomba dahil ito ay sasabog anumang oras. At sila ay nasa iyong puso. Sasabog sila anumang oras. At ang mga junk bomb na ito ay makakaapekto sa iyong lahat, sabihin, katawan. Gagawin nila, akala mo emosyon lang. Hindi, ang mga emosyon ay makakaapekto sa iyong katawan at iba pang bahagi ng iyong buhay. At makinig, ito ay batay sa siyentipikong pag-aaral. Okay, lahat ay nagsasabi ng agham. Science, tama ba? Nagre-research ako tungkol dito. Ang emosyonal ay maaaring magdulot ng mga sakit. Ang mga emosyon ay maaaring maging sanhi. And mafreedom besing sanhi. Maaaring magdulot ito. Ngunit habang mas maraming pananaliksik ang kanilang ginagawa, nalaman nilang mas mataas ito. Mayroong mas mataas na posibilidad na kung nag-aalala ka, maaari o makaranas ka ng mga issue sa pagtunaw. O anumang problema sa bituka.
Kung oo, isa itong particular na nag-aalala sa isang bata, maaari kang makaranas ng cancer sa suso. Ang hindi pagpapatawad ay maaring makaranas ng cancer sa pangkalahatan. Ang galit ay nakatali sa mga issue sa atay. Ngayon pinapaka-interesante dahil muli tulad ng sinabi ko, ang ito ay batay sa siyentipikong pag-aaral. Ngayon, sa wakas, ang siyensya ay nakakakuha sa sinabi ng salita ng Diyos 2,000 taon na ang nakalilipas o maraming taon na ang nakalilipas. Hindi 2,000, 3,000 taon na ang nakalipas. Ito ay talagang kawili-wili. Makinig, simbahan, hindi ka maaaring makipagtulungan sa mga junk bomb na ito kasama ang demonyo at asahan na ang iyong buong pagpapanumbalik. Kawikaan 14:30, ito ay nagsasabi, ang mabuting puso ay buhay sa katawan, ngunit ang inggit ay kabulukan sa mga buto. Isang tunog na puso. Ano ang tunog ng puso? Ito ay isang puso na walang emosyonal na bagahe. Ito ay isang pusong walang junk bomb, tama ba? Ang isang maayos na puso, kung mayroon kang isang malusog na puso, ito ay buhay sa iyong katawan, sabi nito. Ang masamang emosyon, gayunpaman, inggit at paninibugho, ano ang sinasabi ng Biblia? Ito ay kabulukan sa iyong mga buto. Ito ay kamatayan sa iyong mga buto at kalusugan. Sinasabi sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay nakatutuyo ng mga buto. Kaya ang saya ay gamot sa iyong katawan, tama ba? Gayunpaman, ang isang sirang espiritu, ang isang durog na espiritu ay nagpapahina sa katawan. Sinasabi sa Kawikaan 12:25, ang pagkabalisa sa puso ng tao ay nagdudulot ng depression. Ngunit ang isang magandang salita ay nagpapasaya. Pagkabalisa, pag-aalala, takot, magkakamag-anak po yan. Tama? Ngayon, ang mga bagay na ito, sabi ng Biblia, sila ay nagdudulot ng depression. Kaya ito ay nakakaapekto sa iyong katawan, oo. Nakakaapekto rin ito sa iyong isip. Ito ay humahantong sa mga sakit sa pag-iisip. Ngayon, makinig dahil karamihan sa mga sakit ay nagmumula sa puso, nag-ugat sa puso, nag-ugat sa iyong mga damdamin. Ngayon, makinig, ang pagpapagaling ay nagsisimula din sa iyong puso. Gusto mong pagalingin ang iyong katawan? Kailangan mo munang pagalingin ang iyong puso. Sinasabi ng lahat na ang pagpapagaling ay nagsisimula sa espiritual. Wisdom Online, i-type ito pababa. Ang pagpapagaling ay nagsisimula sa espiritual. Gusto mo bang gumaling at makatanggap ng kumpletong pagpapanumbalik ng iyong katawan? Kailangan mong pagalingin ang iyong puso. Ngayon, kailangan mong gamitin ang mga emosyon bilang mga gabay, bilang iyong gabay. Hindi masama ang iyong emosyon. Masama ba? Hindi sila masama kung gagamitin mo ito sa tamang paraan. Kailangan mong gamitin ang iyong damdamin bilang iyong gabay. Kailangan mong patuloy na suriin ang iyong mga emosyon. Ano ang ibig kong sabihin dito? Kailangan mong suriin ang iyong puso. May mga junk bomb ba sa puso ko? Paano natin ito gagawin? Basahin muli sa iyo. Kawikaan 4:23, dahil sinasabi ng Biblia na kailangan mong bantayan ang iyong puso. Ganito mo bantayan ang puso mo, di ba? Ang una ay suriin, kumusta ang aking mga relasyon? Dahil makinig, ang iyong relasyon ay makakaapekto sa iyo sa emosyonal. Malaking bagay ang relationships. Lalo na yung mga nasa bahay nyo, di ba? Ang iyong asawa, ang iyong mga anak, tama ba? Ang mga nakatira sa iyo. And listen, most of the time we hold on to emotions, di ba? Nakahawak kami sa mga junk bomb. Dahil sa tingin namin ay ganito kami makakaganti sa taong nanakit sa iyo. Tama, mali. Mali daw. Minsan pinangahawakan natin ang mga junk bomb na ito dahil iniisip natin na ganito ang magbabago nitong taong ito.
Magagalit tuloy ako ng husto, sana magbago na siya sa lalong madaling panahon. Gagana ba yan? Hindi ito gagana. Ay hindi mo maaring patuloy na masaktan, magalit at panghawakan ang hindi pagpapatawad na iyon at asahan na magbabago ang taong iyon. Ngayon, ang pinakaunang bagay na gusto kong talakayin at muli sa lalong madaling panahon ay ang iyong relasyon sa iyong asawa. Sino dito may asawa? Ayun na tayo relasyon sa iyong asawa. Makinig pagkatapos ng Diyos. Ang pinakamahalagang relasyon na mayroon ka ay ang iyong asawa. Sabihin ng lahat ang iyong asawa. Sa ilang online, i-type ito, ang iyong asawa. Hindi ang iyong mga anak. Mga bata, pasensya na. Priority po talaga ni nanay si tatay. Priority ni dad si mama, always. At pagkatapos, mga bata. Susundan mo yan, ha? Ngunit iyon ang pinakadakilang relasyon na mayroon ka pagkatapos ng Diyos. Ito ang pinakadakilang relasyon na kailangan mong protektahan. And listen, I personally believe that your relationship with your spouse really will dictate if you're happy or miserable in your life. Yung mga single dyan, pag-isipan nyo na pinag-pre-pray na dapat yung tamang tao. Amen? May kausap ako kahapon at sinabi ko, ang pinakadakilang bagay na magagawa mo para sa iyong mga anak, ang pinakadakilang bagay na magagawa mo para sa iyong pamilya, tama ba? Ang pinakadakilang bagay na maaari mong gawin ay unahin ang iyong kasal. Ang ilagay ang iyong kasal bilang prioridad sa iyong buhay sa tabi ng Diyos. Ang pinakadakilang bagay na maaari mong gawin upang maisaaktibo ang pagpapagaling sa iyong buhay, sa iyong pamilya, ang pinakadakilang bagay na magagawa mo upang maisaaktibo ang probisyon, pagpapala, pabor, proteksyon sa iyong buhay at sa iyong pamilya ay ang pagkakaroon ng pagkakahanay, kasunduan at magandang relasyon sa iyong asawa. Ito ay kung paano ito dinisenyo ng Diyos kasama si Jesus, syempre bilang sentro ng kasal. At ito ang sentro ng pamilya. Ngayon kayo makinig, alam na kung naramdaman mo na may mga junk bomb sa iyong relasyon, sasabihin ng lahat, ayusin ito kaagad. Huwag na yung parang natuto na ako dyan. Nakapunta na ako dyan, tapos na. 3 days, hindi mo kinakausap. 1 week, ini-ignore mo, hindi mo pinapansin, right? Hindi yun gagana. Kailangan mong harapin at pag-usapan ito. Ngayon, makinig, papalakas na ang aming kasal. Isa iyon sa pinakadakilang investment mo para sa iyong kasal. Ang iyong mga anak, marahil hindi ngayon, ngunit sila ay magpapasalamat sa iyo para dito. Pag malalaki na sila, salamat mom and dad, prioritize nyo yung marriage nyo. At sana ay marinig mo yon sa hinaharap. Amen? Natahimik kayo? Ang susunod ay relasyon sa iyong sarili. Gusto ko lang i-highlight ito. Relasyon sa iyong sarili. Kinakausap mo ba ang sarili mo ng ganito? Ginawa mo ulit? Napakatanga niyan. Ano yun? Ginawa mo ulit? Ganun ka ba kausap sa sarili mo? Oh, may something. Ito ay talagang isang paraan ng pag-atake. Sa sarili mo. At alam mo kung ano? Ito ay talagang nagmumula sa isang autoridad na napakahirap sa'yo noon. At dahil dyan, ngayon ay masyado kang matigas sa iyong sarili. Ngayon, kung nahuli mo ang iyong sarili na nagsasalita sa iyong sarili sa ganoong paraan, kailangan mong magpatawad. Sino yung po-forgive mo? Sarili mo? Kaya mong ilabas ang kapatawaran sa iyong sarili. Kailangan mong magsalita ng maayos sa iyong sarili. Okay lang yan. Tama ba? Okay, kaya mo ba ito? Okay lang yan.
Maaari kang maging mas mahusay. Tama? Kaya kung magkamali ka, nagkaroon ka ng kabiguan, tama ba? Nagkakasala ka, okay lang. Narito na ang pagtubos, tama ba? Ngunit kailangan mong ayusin ang iyong relasyon sa iyong sarili. Ngayon, ingatan mo ang iyong puso. Ang isa pang paraan ng paggawa nito ay suriin kung ano ang nararamdaman mo. At alam mo kung ano, ang lahat ng ito ay isang sandali sa sandali na batayan. Ano ang nararamdaman mo? Alam mo, naranasan mo na ba ito? Ang bigat ng pakiramdam mo, pero sa hindi mo alam kung bakit. Naranasan mo na ba yon? Parang may bigat, pero ewan ko ba, bakit ganito ang nararamdaman ko? Huwag mo na lang pansinin, ha? Kailangan mong malaman kung bakit. Bakit ang bigat ng pakiramdam mo? Bakit ang bigat ng pakiramdam mo? Tama? At kung hindi mo maisip ang anumang dahilan, tingnan mo ang iyong araw. Sinong nakausap ko? Ano ang napanood ko? Ano bang pinakinggan ko? Ano ang nakita ko sa Facebook? Tama? Gagamitin ko ang salitang trigger of heaviness in your heart. Baka inggit, baka galit, baka bitter, di ba? Kung ano man yun. Ngayon, kung talagang hindi mo maintindihan, tanungin ang banal na espiritu at sabihin, Panginoon, maaari mo bang ipakita sa akin kung ano ito? Huwag mong i-ignore, right? Kailangan mong tanungin ang banal na espiritu. Kung nasaktan ka ng isang tao, again, use your emotions to guide you, right? Kung nasaktan ka ng isang tao, tanungin ang iyong sarili, bakit ako nasaktan? Ano ang nasa puso ko? You know, when somebody says, uy, ang aga mo ngayon tapos na-offend ka? Kung ano ang nasa puso mo, siguro dahil nakikita mo ang iyong sarili na laging huli. Sa tingin mo ito ay sobra na, tama ba? But see, you gotta ask, there's something in my heart. Bakit ganito ang pakiramdam ko, hindi ba? Gagabayan ka ng iyong mga emosyon at ibubunyag kung ano ang nasa iyong puso na kailangan mong harapin. At kailangan mong harapin ito kaagad. Sabi ng lahat, agad-agad. Ipakita sa iyo ang diagram na ito. Ito ay, gusto ko ang isang ito. Ito may kumandiang emosyonal na pagkaalipin, junk bombs hitsura. Pakiramdam mo ay inaalipin ka. Pakiramdam mo ay wala kang pagpipilian. Pakiramdam mo ay nasa pagkaalipin ka. Tama ba? O baka hindi. Ngunit may mga tao, tama ba? Gusto mo ng kalayaan, ngunit hindi mo alam kung ano ang gagawin. Alam mo yung sasabihin mo, I'm stuck, wala akong option. Ito talaga Wala akong choice. Ito ang hitsura nito. Para kang nasa espiritual na bilangguan. So anong gagawin mo? Magstay ka na lang dyan, ha? You just stay there for some people, ayaw mag-forgive, right? Ang ilang mga tao para sa mga taon, ang ilang mga tao para sa mga dekada. Maniniwala ka ba? Isang Kristo na nanghahawakan sa hindi pagpapatawad. Pero makinig ka. Ang totoo, ilang hakbang sa kanan ay lahat ay nagsasabi ng kalayaan. Ang ilang hakbang sa kaliwa ay kalayaan. Maaari ba nating ipakita ang susunod na slide? Ngunit ang kalayaan ay nangangahulugang kailangan mong magbago, mag-renovate at baguhin ang iyong iniisip. Isipin. Kailangan mong baguhin at kontrolin ang iyong emosyon. Ibig sabihin ng kalayaan, kontrolin ang iyong bibig. Iyon ang kabilang hakbang sa kabilang panig. Ang ibig sabihin ng kalayaan ay kailangan mo, kailangan kong managot. Kailangan mong managot sa iyong sitwasyon. Pananagutan ang iyong pagpapagaling. Pananagutan ang iyong mga iniisip. Pananagutan. Kailangan mo talagang magpakumbaba. At magpasya na bumitaw at magpatawad. Ito ang ibig sabihin ng kalayaan. Ang ibig sabihin ng kalayaan ay kailangan mo talagang disiplinahin ang iyong mga damdamin. Disiplinahin ang iyong katawan. Huwag kumain ng cake or ice cream. Sino may birthday dyan? Kahit birthday mo?
Ibig sabihin ng kalayaan ay kailangan mong tanggapin ang responsibilidad at matuto ng bagong bagay. Alamin kung paano mag-ehersisyo. Matuto kang magpatawad. Okay? At pagkatapos, syempre, ang kalayaan ay nangangahulugan na kailangan mong maging handa na maging hindi komportable. Ang landas tungo sa kalayaan ay kahirapan. At ang kalayaan ay, sabi ng lahat, trabaho. Ngunit maraming beses, hindi gusto ng mga tao ang mga pagpipiliang ito. Sino dito ang nag-iisip na madali ang mga ito? Hindi sila madali. Pero may choice ka. Gusto mo bang manatili sa pagkaalipin? O gusto mo ng kalayaan? Tama, meron kang isang pagpipilian. At makinig, ang mga emotional na jump bomb ay nananatili dahil sa kamangmangan. Tama ba? Ilang dahilan lang dito. Ang kamangmangan ay isang hindi mo alam na maaari ka talagang makalabas. Alam mo, may mga taong nananatili sa kulungan na iyon dahil hindi nila alam. Ilang hakbang pakanan may kalayaan na. Ilang hakbang pakaliwa may posibilidad ng kalayaan. Pwede pala yun. Sa Wisdom Church of Manila, pwede. Ibig mong sabihin, hindi ko na kailangang magtrabaho dito sa loob ng maraming taon. Hindi, ayaw mo. Pagmamataas. Hindi mo iniisip na mayroon kang hindi pagpapatawad. Hindi mo akalain na may galit ka. Yun ang isa pang dahilan kung bakit ito nananatili. Ang pangatlo, hindi natatanto ang tunay na kahihinatnan kapag pinanghahawakan mo ang kapaitan, hindi pagpapatawad, kahihiyan, pagkakasala, pagkainggit. Makinig, may mga kahihinatnan. Isa na rito ang sakit, oo. Isa yan. Pero meron pa. Sabi ng lahat, meron pa. May iba pang consequence. Kapag ayaw mo mag-forgive, pag gusto mo, galit ka palagi. Pag gusto mo, offended ka. May mga kahihinatnan. Paano naman ang mga generational curses? Alam mo, nananatili na ang hindi pagpapatawad ay hindi lamang nananatili sa iyo, ngunit ito ay ipinasa sa iyong mga susunod na henerasyon. Ano pa ba? Ikaw lang, binuksan ng iyong pamilya, tama, sa mga sumpa sa buhay. Nagiging palaruan ito ng kalaban. Nabasa natin sa James, di ba? Ito ay bawat masamang bagay. Dumating sa paglalaro dahil gusto mong hawakan ang iyong damdamin. Hindi handang magbayad ng presyo. Ayoko ng disiplina. Ayokong kontrolin ang bibig ko. Gusto kong sabihin ang nararamdaman ko. Gusto ko lang maging totoo. Pwede ba yon? Mali ba yon? Maging totoo na lang kaya ako kung ano yung gusto kong sabihin. Alam mo ba ang sagot o hindi? Maaari mong sabihin sa Panginoon, ngunit kailangan mong salain ang mga salita na iyong sinasabi. At pagkatapos ay pag-iwas. Malaki talaga ito. Nakikita ko ito sa kulturang Pilipino. Ayoko ng anumang komprontasyon. Ayoko ng anumang argumento. Huwag na natin pag-usapan yan. Okay lang, pero na-offend ka pa rin. Totoo or totoo? Excuse me sa mga nasaktan ngayon. Pero makinig ka. Kailangan mong maunawaan na ang mga ito ay hindi dapat sa iyong buhay. Simbahan, gusto mo ba ng kumpletong tagumpay mula sa mga pagkaalipin na ito? Pagkatapos ay magpasya na yakapin ang pagbabago at responsibilidad. Lahat ay nagsasabi ng pagbabago. Baguhin, pananagutan. Pananagutan. Dalawang bagay iyon. Kailangan mong magbago at kailangan mong tanggapin ang responsibilidad at kailangan mong magpasya. Maaari ba nating ipakita muli ang diagram na yon? Kailangan mong magpasya na makita ang iyong sarili mula sa isang biktima hanggang sa isang panalo. Sino ang biktima dito sa buhay? Wala. Wisdom Online ang nag-type nito, hindi ako. Tama? Alam mo, bigyan lang kita ng isang halimbawa. Isang boses ng biktima ang magsasabi, paano ko mapapatawad ang ginawa niya sa akin? Kung dami niyang ginawa para sa akin, paano ako mapapatawad? Hindi ko mapapatawad. Makakalimutan.
Iyan ay isang mentalidad ng biktima. Boses ng biktima yon. Alam mo, isang nanalo, paano mo i-switch yon sa isang victor mentality? Makinig, kung pinatawad ako ni Jesus, kung namatay si Jesus sa krus para bigyan ako ng buhay, para patawarin ang lahat ng aking mga kasalanan, paano ako hindi magpatawad? Lumipat yon, tama ba? Isa pang halimbawa. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, tama ba? Victim is, ano yung iniisip, ano yung sasabihin, ano yung nasa puso. Napaka-unfair nito. Hindi nila pinahahalagahan ang ginawa ko para sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon. Biktima yan. Paano mo ito ililipat sa isang panalo? May mas magandang pagkakataon ang Diyos para sa akin. Alam ko, kapag nagsara ang isang pinto, magbubukas ang isa pa at mas malaki. Ngayon, victor mentality na yan. I-renew natin ang ating mga emosyon. Muli, ano ang ibig sabihin kapag sinabi nating i-renew? Nagre-renovate tayo, di ba? Kaya, ang unang hakbang sa pag-renew ng iyong mga damdamin ay i-renew ang iyong mga emosyon sa pamamagitan ng pagpili ng iyong kapaligiran. Atmosfera. Masasabi ba nating atmosphere? Sa Tagalog, kapaligiran. Tama? Ang iyong kapaligiran. Ngayon, naiintindihan ko na mayroong kapaligiran sa trabaho, sa bahay. Ngunit ang gusto kong pagtuunan ng pansin ay ang iyong kapaligiran sa simbahan. Gusto kong tumutok dito. Atmosphere, ibig sabihin sa pakikisama sa kapwa mananampalataya, sa mga naniniwala sa iyong pinaniniwalaan. Tama? Sa Hebreo 12, 22, 24, sinasabi, ngunit naparito ka sa bundok Siyon at sa lungsod ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem, sa di mabilang na grupo ng mga anghel, sa General Assembly at simbahan ng mga panganay na nakarehistro sa langit, sa Diyos, ang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong makatarungang ginawang perpekto. Gusto ko lang mag-focus sa dalawang ito. Ngayon, makinig, ang mga talatang ito ay nagsasabi, alam mo kung ano, kapag pinag-uusapan ang bundok Siyon, talagang kahit papaano ay tumutukoy sa pakikisama ng mga mananampalataya. Ito ay mga taong naniniwala kay Jesus, nagsasama-sama sa kanyang presensya. Sabi ng lahat, presensya, sa presensya ng Diyos. Tama? Basahin ko ang awit 84:7. Sinasabi nito, pumunta sila, sabi ng lahat, sila. Sino yon? Tayo yon. Mga mananampalataya. Tama? Umalis sila sa lakas, tumataas sa matagumpay na kapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay humaharap sa Diyos. Muli sa Zion. Ngayon, pinag-uusapan ang tungkol sa pakikisama sa mga mananampalataya. Kapag napunta ka sa lugar na ito, ikaw ay gumagalaw mula sa lakas hanggang sa lakas. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, mula sa kalusugan hanggang sa kalusugan. Iyan ang sinabi ng Biblia. Ngayon, makinig, may sasabihin ako na maaaring makasakit sa isang tao. Pero masasabi ko lang, kung hindi mo ito simbahan, at okay lang, salamat, welcome ka dito. Ngunit siguraduhing bahagi ka ng isang simbahan na naniniwala sa pagpapagaling. Ikaw ba ay nasa isang simbahan na naniniwala sa 100% na pagpapagaling? Hindi yung, kung will ni God, gagaling ka sister. Pero kung di will ni God, destiny mo siguro yan. Baka kailangan mag-suffer kasi kailangan magbaguhin yung ugali mo, sister. Iyan ay 50-50 doon. Ibig sabihin, ang iyong pagkakataong gumaling ay 50-50. Ngayon, makinig muli kung gusto mo at kung iyon ang hinahanap mo, kung gusto mong ibalik ang iyong kalusugan, kung gusto mong patuloy na lumakad sa banal na pagpapagaling, kailangan mong nasa isang simbahan na naniniwala sa pagpapagaling 100%. Sabi ng lahat, 100%. Kailangan ko lang sabihin yon.
Mateo 18:20. Sinasabi nito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, nandoon ako sa gitna nila. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit nais mong magkaroon ng pakikisama sa ibang mga mananampalataya dahil nagkakasundo kayo. Pareho kayong naniniwala. Alam ko dahil sa iyo ang healing, 100%. Alam ko yon, alam ko yon, alam ko ako ay lubos na kumbinsido, ganap na kumbinsido. Nakikita ko ang nakikita mo sa kaharian ng mga espiritu. Maaari kang magsalita sa parehong paraan tulad niyan at sasabihin nila, Amen. Ngayon, yung iba, titingnan kanila at sasabihin, ano ang pinagsasabi mo? Ang weird mo talaga. Napaka-weird mo. Ayaw na kitang kausap. Tama? Dahil muli, hindi ka naniniwala sa parehong bagay. Atmosfera. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kapaligiran, kapag tayo ay nagsasama-sama sa pagsasama, pinag-uusapan natin ang tungkol sa salita ng Diyos. Tama? Marami tayong pinag-uusapan tungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, naghanda ako ng 52 slide para sa iyo. Ang dami niyan, di ba? At alam mo kung ano, kapag pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, 2 bagay ang nangyayari. Ang una ay ang Espiritu Santo ay magbibigay sa iyo ng pangunawa sa ang salita. Naiintindihan mo sa ibang antas ang iyong salita. Ang pangalawa ay ang banal na Espiritu ay magbibigay sa iyo ng mga ideya, estratehiya, paghahayag na kailangan mo. Tama? Hindi lamang para sa iyong kasalukuyang sitwasyon, ngunit marahil ito ay para sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Baka para matanggap mo ang iyong kumpletong kagalingan. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang paghahayag na iyon. Kapag nagsasalita tayo ng salita, alam kong maraming tao dito at nagsasalita sila sa akin tungkol sa kanilang patutuo. Sapagkat hindi sa oras ng panalangin, ngunit sa panahon dito, ngayon, kapag ipinangangaral natin ang salita, sila ay gumagaling. Natatanggap nila ang kanilang pambihirang tagumpay dahil sa salita. Ang banal na Espiritu ay magbibigay din sa iyo ng paghahayag, mga tagubilin, mga solusyon sa hinaharap. Yung mangyayari na problema na alam na ni God mangyayari. Pero syempre, hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Ihahanda ng Panginoon ang iyong puso. At magkaroon ng maraming karanasang iyon kung saan ang Diyos ay nagsasalita sa akin tungkol sa isang partikular na bagay, paulit-ulit. At pagkatapos ay may mangyayari. And then I was like, I'm so ready. Ito ang paraan ng Diyos sa paghahanda ng iyong puso para sa kung ano ang darating. Ito ang paraan ng Diyos para palakasin ka para sa kung ano ang darating. Ngayon, makinig, ano ang mangyayari kung hindi ka pumunta sa simbahan? May birthday party ang best friend ko. At hindi mo natanggap ang paghahayag. Muli, nakakakuha ka ng pangunawa, nakakakuha ka ng mga ideya at estratehiya dahil kasama ka dito. Atmosphere kung saan nagsasalita ang Diyos. Nasa mismong lugar ka ngayon kung saan ang Panginoon ay direktang nangungusap sa iyo mismo. Yun. Ang halaga ng pagiging sa pakikisama. Ngayon, kapaligiran, kapag tayo ay nagsasama-sama sa pagsasama, ang pagpapahid ay dumadaloy. Ang lahat ay nagsasabi ng pagpapahid. Napag-usapan na natin to last time, di ba? Kapag narito ka sa simbahan, sa pakikisama sa isa't isa, makinig, maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit mayroong pagpapahid na dumadaloy dito ngayon. Ang pagpapahid ng pagpapagaling, ang pagpapahid ng mga tagumpay, ang pagpapahid ng paglago, ang pagpapahid ng mga himala, ang pagpapahid ng solusyon, ng paghahayag, ng karunungan ay dumadaloy dahil ikaw ay nasa isang kapaligiran kung saan ang presensya ng Diyos ay dumadaloy din. Ang Hebreo 10:25, sabi nito, ay hindi pinababayaan o pinababayaan na magtipon bilang mga mananampalataya. Hindi pinabayaan. Hindi nagpapabaya. Huwag mong pababayaan.
Kailangan itong maging prioridad sa iyong buhay, sabi ng Biblia. Gaya ng ugali ng ilang mga tao, ngunit nagpapaalalahanan sa isa't isa at lalo pang tapat habang nakikita ninyong papalapit na ang araw. Habang nakikita mong darating ang wakas. Habang nakikita mo yan, alam ko na alam kong darating ang Panginoong Hesus sa lalong madaling panahon. Kapag nagsimula kang pakiramdam, alam na malapit na ang araw na yon, na nalalapit na ang araw na yon. Sinasabi ng Biblia na kailangan mong magsama-sama ng mas madalas. Kailangang huwag mong pabayaan ang pakikisama sa simbahan. Ang lugar ng pagsasama, ang simbahan, ay ang istasyon ng paglilingkod ng Diyos. Sinasabi ng lahat ng istasyon ng serbisyo. Kung ang sasakyan kailangan dalhin sa service station, you need to be in a service station. Ito ay istasyon ng paglilingkod ng Diyos na nasa banal na kalusugan. Ito ay istasyon ng serbisyo ng Diyos para sa iyo na gumaling. Exodo 23:25, ito ay nagsasabing, kayo ay maglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos. Pagpapalain niya ang iyong tinapay at tubig at aalisin ko ang sakit sa gitna mo. Ngayon makinig, sabi nito, maglingkod sa Panginoon. Paano mo pinakamabuting mapaglilingkuran ang Panginoon? Sa pamamagitan ng simbahan? Halika dito at maglingkod. At tinatanggap namin ang higit pang mga kamay. Kailangan namin ng higit pang mga kamay. Halika dito at maglingkod. At may pangako kapag ginawa mo. Ang sabi ng Biblia, aalisin ko ang sakit mula sa iyong gitna, sa iyong katawan, sa iyong pamilya, sa iyong komunidad. Pangako yan. Acts 2:42, sinasabi nito, at patuloy pa rin silang nagsasalita tungkol sa mga mananampalataya. Tama ba? Matatag sa doktrina ng mga apostol at pakikisama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga panalangin. Pagputol ng tinapay. Lahat ay nagsasabi ng komunyon. Ito ay isa pang lihim ng unang simbahan. Tama? Matatag silang nagpatuloy sa komunyon, ginagawa ang komunyon sa pagpuputol ng tinapay. Kaya ang pakikipag-isa ay isa pang paraan upang mapanatili ang iyong banal na kalusugan. So ngayon, communion talaga kami. Pero hayaan ko na lang itong pag-usapan. Juananim 53-58. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Ang aking laman pagkain, ang aking dugo inumin. Susunod na slide. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Kaya't sino dito ang nakakaalam na kung si Jesus ay nananatili sa loob mo, ang sakit na iyon ay walang puwang sa iyong katawan? Kailangan mong matanggap ang paghahayag na iyon. Kung si Jesus ay nasa loob ko at siya ay nasa loob ko, tama ba? Si Jesus ay nananatili sa iyo. Kung gayon ang karamdaman ay walang puwang. Kung paanong sinugo ako ng buhay na Ama at nabubuhay ako dahil sa Ama. Kaya't ang magpapakain sa akin ay mabubuhay. Siya na kumukuha ng komunyon ay mabubuhay. Makakaranas ng banal na kalusugan dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi gaya ng inyong mga ninuno na kumain ng mana at namatay, ngunit ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Yan ay isang magandang pangako doon, tama? Ituloy natin. May continuation ba tayo? Oo, yun ay isang pangako ng komunyon. 1 Corinto 11:27. Hayaan akong magpatuloy dito. Sa makatuwid, ang sino mang kumain ng tinapay na ito o uminom ng kopa ng Panginoon sa hindi karapat-dapat na paraan ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapuwat siya sa atin ng tao ang kaniyang sarili. At sa gayon ay kumain siya ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom sa di karapat-dapat na paraan. 2 beses sinabi ang mga salitang ito. Tama ba? Kumakain at umiinom ng paghatol para sa kanyang sarili na hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ngayon, sa bersyon ng NLT, sabi nito, nang hindi iginagalang ang katawan ni Kristo. Okay, ngayon makinig. May paraan para makatanggap ng komunyon na tama.
At na mayroong isang paraan upang matanggap ang komunyon sa isang hindi karapat-dapat na paraan, sabi ng Biblia. Ang hindi karapat-dapat na paraan ay ang hindi mo pagkilala sa katawan ng Panginoon. Hindi mo pinararangalan ang katawan ng Panginoon. Ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa katawan ng Panginoon, ito ay dalawang bagay. Ang laman at dugo ni Jesus, tama ba? Isa yan. And isa pa, kapag sinabi mong katawan ng Panginoon, ito ay tungkol sa simbahan. Ito ang katawan ni Kristo. Kapag nakipag-isa ka at mayroon kang hindi pagpapatawad laban sa isang kapatid na lalaki, isang kapatid na babae, kapag nakikiisa ka at mayroon kang mga pagkakasala, galit laban sa isang kapatid na lalaki at isang kapatid na babae. Kay Kristo, nasaktan ka sa iyong pastor, di ba? Kapag kumuha ka ng komunyon at mayroon kang lahat ng mga basurang bombang ito sa iyong puso laban sa isang kapatid na lalaki at babae sa simbahan, sabi ng Biblia, tinatanggap mo ang komunyon sa isang hindi karapat-dapat na paraan. Naiintindihan mo ba yon? At dahil dito, at alam mo, ito ay lubhang kawili-wili dahil sinasabi ng Biblia, sa kadahilanang ito, marami ang mahina at may sakit at marami ang natutulog. Marami ang nasa espiritual na pagkakatulog. Marami ang nakakaranas ng physical sickness dahil dito. Kaya ang komunyon ng simbahan, kapag ginawa ng tama, nakapagpapagaling sa ating katawan. Isa itong healing meal. Ito ay isang pagkain upang mapanatili ang ating lakas. Ito ay isang pagkain upang pumunta mula sa lakas hanggang sa lakas, mula sa pagpapagaling hanggang sa pagpapagaling. Isa itong pagkain upang mapanatili ang ating banal na kalusugan. Kaya tayo makikibahagi sa komunyon ngayon. Usher, maaari ba ninyong ipamahagi ang elemento? Salamat. Makinig, kapag tinanggap natin ang komunyon, tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At talagang unawain at alalahanin ang ginawa ni Jesus para sa iyo at sa akin. Oh, salamat. Kapag tayo ay nakikibahagi sa laman at inumin ang katas bilang dugo ni Jesus, ang kanyang mismong buhay ay inilalagay sa loob mo. Habang ang mga elemento ay ipinamamahagi, alam mo, gusto kong ibangko na lang ang isang ito. Pinag-uusapan natin ito. Patahimikin ang iyong sarili ng ilang segundo at itanong, Panginoon, ano ang nasa puso ko? Meron ba akong unforgiveness? Meron ba akong offense? Meron ba akong galit? Meron ba akong nasaktan? Meron ba akong nararamdaman na hindi maganda para sa ibang tao? At pakawalan lang. Wisdom Online, salamat sa pagsali sa amin. Alam mo, kung meron kang anumang juice, anumang tinapay, maaari kang kumuha ng isa para sa'yo at sumali sa amin. At muli, maglaan ng ilang segundo ng iyong oras. At kung mayroon ka ng elemento, ipikit ang iyong mga mata at iyuko ang iyong mga ulo at magdasal lamang ng isang mabilis na panalangin. At sabihin, Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran. At Panginoon, nagsasalita ako para sa lahat ng naririto ngayon. Anuman ang ating nararamdaman, anuman ang ating pinanghahawakan sa loob ng maraming taon, maraming buwan, at kahit na maraming dekada. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Kung meron mang nanakit sa'yo, kung meron mang tapos, alam mo na. Hindi magandang bagay sa'yo. Piliin mong pakawalan at magpatawad. Ibigay mo sa Panginoon. Hindi mo ito pinapakawalan sa tao. Ibinigay mo ito sa Diyos. Banal na Espiritu, linisin mo ang aming mga puso ngayon at hayaang tanggapin namin ang iyong laman at dugo sa isang karapat-dapat na paraan. Sa isang karapat-dapat na paraan. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon. Sabihin, salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad.
At nakikita mo, kapag nagsasalita ka at nagdarasal at humingi ng kapatawaran, unawain mo rin na ang pagpapatawad ay nagawa na sa iyo. Bitawan agad. Ito ay aktibo sa iyong puso. Ngayon, parangalan natin ang hapunan ng Panginoon ngayon. Maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo? Sabi sa 1 Corinthians 11:23-26, sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon na ibinigay ko rin sa inyo na ang Panginoong Jesus, hindi ito ay tama. 1 Corinthians 11:23-26 para sa Panginoong Jesus. Sa gabing ipagkanulo, dumampot siya ng tinapay at nang makapagpasalamat, pinagputol-putol at sinabi, kunin, kainin, ito ang aking katawan, pinaghiwa-hiwalay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinasabi, ang saro ito bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito hanggat madalas inumin bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kinakain ninyo ang tinapay na ito at iniinom ang sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. May deklarasyon dito. Ipahayag nating lahat, Panginoong Jesus, tinatanggap namin ang tinapay na ito bilang iyong laman. Panginoong Jesus, tinatanggap inuming ito bilang iyong dugo. Ngayon, ipinapahayag habang kinakain iyong laman at iniinom iyong dugo, nananatili sa iyo at nananatili sa amin. Habang kinakain natin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo, pinapagana ng iyong buhay ang bawat selula, organ, sistema, nagpapasigla, nagpapagaling, nagpapanumbalik at nagpapanibago sa kanila. Ang iyong buhay ay nagpapanumbalik ng aming isip, kalooban at damdamin. Habang kinakain namin ang iyong laman at iniinom ang iyong dugo, ipinahahayag namin ang iyong kamatayan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Makisalo tayo sa tinapay at nang inumin. Baka maupo ka na. Salamat po. Mga usher, pakikolekta. Hindi pa tayo tapos. Magaling ba tayo? Maari mo ba akong bigyan ng oras? O ako pa rin? Paano mo i-renew ang iyong emosyon? Alam mo, higit pa sa kailangan mong kainin, higit pa sa ehersisyo, di ba? Iba dyan, napakahigpit sa iyong kinakain at siguraduhin ginagawa mo ang ehersisyo at siguraduhin ginagawa mo ang, alam mo, kung ano ang sinasabi sa iyo ng doktor. At muli, hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na iyon. Ngunit ang kailangan mo talagang mapagtanto ay kailangan mo pagalingin mo ang iyong puso. Kapag ang iyong puso ay gumaling, ang iyong katawan ay magsisimulang gumaling. I-renew ang iyong damdamin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinasabi sa Roma 8:11, ngunit kung ang Espiritu niya na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa loob ninyo, siya na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay buhay din sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa loob ninyo. Sino dito ang isang mananampalataya? Sino dito ang may banal na Espiritu sa loob nila? Kayo lang ha? Ngayon, sabi ng Biblia, dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng banal na Espiritu, ang iyong katawan ay nababago, gumagaling ang isip, kalooban at damdamin. Ngayon, gusto kong gamitin ang napakabilis na pagkakataong ito para ibahagi sa inyo ang isang patotoo. At alam kong kulang tayo sa oras, ngunit ito ay napakahalagang patotoo. Maaari ba akong magkaroon ng mic? Pwede tawagan si Tita? Yeah? Tara na. Narinig ko ang testimonya na ito nung nagkaroon kami ng cell night at parang malakas yun doon. Ito ay isang halimbawa. Sabi ko, wag mong kalimutan yung ibinahagi ni Tita Ja ngayon. Tama, ito ay isang halimbawa. Gaya ng ibinahagi mo kay Cell night, Tita Ja. Ganon din sa'yo, Exe. Ang aking asawa, si Tito Jeff, Naging kami, kasal sa loob ng 44 na taon. So in those 44 years, I know that we love each other because we even renewed our vows in March. Dito sa Wisdom Church, ngunit pagdating ng Mayo, bigla siyang namatay. Masakit talaga, hindi namin matanggap, napakahirap nun.
Pero sa eulogy, may mga comforting words. Pastora, sabi niya, Tito Jeff was never a loss kasi alam natin where he is now. Ando na siya sa heaven, doon na siya nag-volunteer. So comforting naman yun kasi parang sakitan pa ako ng puso ko ando na nga siya sa heaven na ini-enjoy na. Parang napaka-selfish ko naman kung hindi ko pa maintindihan yun. Pero pagkatapos ng eulogy, back to normal na yung mga buhay namin mag-iina, kanya-kanya na ulit, napupunta namin yung mga ma'am. I'll talk to you later. Mga anak ko, tuwing linggo, nagsasama-sama tayo sa ibaba pagkatapos ng serbisyo. Pero dumating ang panahon na naramdaman kong nag-iisa ako. Ang mga nakakaaliw na salita na sinabi ni Pastor anong eulogy, lahat ng iyon ay nakatago sa pagdadalamhati. Kinaumagahan, umiyak ako. Sa hapon, umiyak ako. Kinagabihan, umiyak ako. Kapag umuulan, umiyak ako. Kapag umiiyak ako, parang kausap ko ang aking asawa. Sabi ko, bakit mo ako iniwan? Bakit ako mag-isa ngayon? Bakit ako mag-isa sa mundong ito? Bakit ang dali mong umalis at lumisan? Yung mga salitang sobra talaga ang pagdadalamhati ko. Nagtakda kami ng schedule araw-araw. Nag-video call kami, para malaya ako. Para makausap nila ako, pwede nila akong pagtawanan. Ngunit kapag mayroon akong oras para sa pagdadalamhati, mayroon ding oras para sa palpitation. May palpitation? Meron? Palpitation. Masakit sa bibig. Pagkatapos ay nagpasya akong umatras ng isang hakbang. Papunta na sana ako sa ospital. Medyo kinakabahan kasi yung palpitations ko. Pagkatapos, ang pagdadalamhati ay pisikal na nagpapakita sa akin. Sa ospital, hindi ko natuloy dahil hindi nila affiliated ang card ko. So umuwi muna ako. Sabi ng anak ko, alamin muna niya sa opisina ng kumpanya kung nasaan ang ospital. Ngunit noong hapong iyon, naglakad kami ni Lolo. Magpapahinga na sana ako. Ganon ang routine ng asawa ko. Nang hapong iyon, naglalakad kami. Pero wala na siya. Sasamahan ako ng tatay ko sa paglalakad. Pagkatapos naming maglakad, umuwi na siya. Naiwan ako sa sala. Natulog ako sa sofa. Araw-araw ganyan ang eksena namin. Yung asawa ko, nung nakatulog ako sa sofa, sana andun lang siya sa tabi ko. Pero pag gising ko, wala na siya. Naiyak na naman ako. Umiyak ako. Pagkatapos ay nag-uusap kami sa isa't isa. Pati mga anak ko, marami ako sa video call ko. Lagi kaming umiiyak. Tapos naisip ko, anak ko, hindi tama. Mukhang apektado ang kanilang kalusugan. Hindi lang ikaw. Kaya sa oras ng pagdarasal ko nung gabing iyon, tinapos ko talaga ito. I decreed, nakapag-desisyon ka na. Oo, napag-desisyonan ko na ito na ang huling araw na magdadalamhati ako at iiyak ako sa pangalan ni Jesus. Oo. Pagkatapos nanalangin ako sa Espiritu, nanawagan ako sa banal na Espiritu na mapasa akin habang nagsasalita ako ng mga wika. Pindutin ang magsalita ng mga wika. Pagkatapos ko mag-pray, natulog na ako. Sa pagtulog ko, I had this dream. Sa paniginip ko, hanap ako ng hanap sa asawa ko. Maghapon, hinahanap ko siya. Nakarating pa ako sa mga talyere, hinahanap ko siya, pero hindi ko siya makita. Nagtataka ako, saan siya? Hanggang sa naubos na yung maghapon, nung buwi na ako, tapos yung kakahanap ko. Nung buong magdamag na yon, naintay naman ako, naintay sa kanya. Takantaka ako, ba't asan na naman siya? Hindi siya umuwi. Tapos, sa latter day, as a latter part ng panaginip ko, parang pinaunawa naman sa akin ni Holy Spirit na wala na talaga siya. Wala na. Tapos nung umaga pagising ko, very light, very peaceful, saya-saya ko lang. Masaya. Happy ako, nag-greet pa nga ako kay Holy Spirit, kay Jesus, good morning Lord. Dahil sa Paghahayag. ito ay isang paghahayag mula sa Panginoon. Oo, ito ay isang napakahalagang mensahe, isang tunay na pagpapala. Wala nang grieving. Palpitation saan napunta? Hindi ako bumalik sa ospital para doon. Hindi ako nagpasuri. Kaya lang may kaakibat talaga ang pagdadalamhati, pagkakasakit. Salamat, Jesus. Salamat po. Yun lang. Salamat, Tita Ja. Napakalakas niyan, tama ba? Anuman ka, ang iyong emosyon, anuman ang nasa iyong isipan, ito ay nakakaapekto sa iyong katawan. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Lahat ay nagsasabi ng desisyon. Parang si Tita Ja, mag-decide ka, gusto mo ba yan? O ayaw mo na?
Tama? Yun ang ginawa niya. At tinulungan siya ng banal na espiritu na gawin iyon. Numero ng 3 at ang huli. Patawarin mo ako, ang huli. I-renew ang iyong emosyon sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kwento. Sinasabi ng lahat na baguhin ang iyong kwento. Para sa karamihan sa iyo, kailangan mong baguhin ang kwento na patuloy mong sinasabi, ang kwento na patuloy mong iniisip, ang kwento na patuloy mong nararamdaman. Ano ang iyong kwento? Sabi nung isa, physically abused me ng parents ko. At alam mo, pinaalalahanan nila ako na wala akong magagawa. Dahil doon mahirap ako. Dahil doon nagkasakit ako. Isang kwento yon, tama ba? Ano ang mga kasinungalingan? Ngayon, ang susunod ay unawain ang kwento. Ang susunod ay ano ang mga kasinungalingan sa kwentong iyon. Anong kasinungalingan doon? Hindi ang mga magulang mo ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Hindi ang iyong mga magulang ang dahilan. Iyon ay kasinungalingan. Sila ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit at nasiraan ng loob. Tama? Yun yung kasinungalingan. Ang pangatlo, kailangan mong makuha ay ang katotohanan. Kaya pagkatapos mong mahuli ang kasinungalingan, kailangan mong makuha ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Tama? Muli, ang totoo, hindi ang iyong mga magulang ang dahilan ng sakit at kahirapan, di ba? Ano ang katotohanan? Binigyan ako ng Diyos ng kakayahang lumikha ng kayamanan, sabi ng Biblia. Ibinigay sa akin ng Diyos ang kanyang pagpapagaling, sabi ng Biblia. Ito ay kanyang kalooban para sa akin na gumaling, sabi ng Biblia. Tama ba? Nasa akin ang kapangyarihang muling pagkabuhay ng banal na espiritu. Iyan ang katotohanan. Ang pang-apat ay, kapag napagtanto mo ito, kailangan mong umamin. Tulad ng ginawa mo ngayon sa iyong mga upuan. Magtapat at magpakawala ng kapatawaran. Sa kasong ito, sa halimbawang ito, ilabas ang pagpapatawad sa mga magulang. Kung sino man ang nakasakit sa iyo, ilabas mo ang kapatawaran sa taong iyon. Bitawan mo at sabihin, Panginoon, binitawan ko. Binitawan ko. At saka ang panglima at ang huli ay kailangan mong gumawa dahil nagre-renovate tayo, di ba? Kailangan nating gumawa ng bagong kwento. Lahat ay nagsasabi ng bagong kwento. Bagong kwento. Ngayon, ano ang sasabihin mo? Ako ay may kapangyarihan na baguhin ang aking sitwasyon. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan. Tama? Ako ay may kapangyarihang lumikha ng kayamanan. Nakikita ko na ngayon ang aking paggaling. Nakikita ko na ang provision ko ngayon. Yan ang bagong kwento. Gusto kong banggitin, maaari ipakita slide ito, magkakaroon, sabi, encounter, nakatagpo ng pagpapagaling. Kakabigay ko lang sa iyo ng napakabilis na summarize na version ng kung ano ang gagawin natin sa healing encounter. Kung ikaw ay isang taong nahihirapan at naiintindihan ko na may mga sitwasyong totoong nangyari na hindi mo kayang lampasan sa iyong sarili. Kung kailangan mo ng tulong sa pagwawakas sa mga emosyonal na pakikibaka, espiritual, mga issue sa pag-iisip sa buhay, gusto kitang imbitahan sa nakakagaling na engkwentro na ito. I-save ang PETSA. November na, di ba? Matagal pa, pero gusto kong ibigay sa iyo ang PETSAng ito ngayon. 8 ng Nobyembre, ito ay isang buong araw ng workshop. Tutulungan ka naming malampasan ang mga bagay na iyon. Tapos na ako, pero hayaan mong ibigay ko na lang sa iyo itong huling salita. Pinapalitan ko ang aking huling salita na teksto, kaya walang mga slide. Ngunit gusto kong tumuon sa awit 91. Actually, ngayong araw na ito pinag-uusapan natin. Ngunit makinig sa serye ng dugo ni Jesus, pinag-usapan natin ang ating tipan sa Diyos. At hindi ko alam kung naaalala mo ito, ngunit nagsalita ako tungkol sa tradisyon ng silangan na kapag lumampas ka sa isang threshold, papasok ka sa bahay. Sa tradisyon ng silangan, tama ba? Pararangalan ka ng may-ari ng bahay bilang panauhin sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo sa threshold. At depende ito sa kung gaano ito kahalaga sa kanya. May maglalagay ng dugo ng manok, may maglalagay ng dugo ng, kung mas mahalaga, dugo ng baka. Kung napakahalaga mo, mas malaki ito at mas maraming hayop ang ibubuhos sa threshold na yon. Ang dugo.
Ngayon makinig ka. Ito. Ang awit 91 ay tipan sa Diyos at nagsasalita tungkol sa sino mang naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan. Ginagamit ko ang NIV. Sino mang tumira sa kanlungan ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aming pinagtitiwalaan. Ito ay nagsasalita tungkol sa pagpasok, pagtapak sa isang threshold at pagpunta sa tahanan ng Diyos. At alam mo kung ano? Sa tradisyon ng silangan, muli kapag pumasok ka sa tirahan ng iba bilang isang bisita, tama ba? Itong taong may-ari ng bahay ang magsasabi, "You are welcome here. Ako ang magbibigay para sa'yo. Poprotektahan kita. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Hanggat ikaw ay nasa tirahan na ito." Ngayon, ang guest part ay magsasabi, "I submit to you. Igagalang ko ang iyong bahay. At matatanggap ko kung ano ang mayroon ka para sa akin." Ngayon, makinig ka, pagdating mo sa loob ng tahanan, ang presensya ng Diyos, sinasabi ng Diyos, poprotektahan kita. Ang sabi ng Diyos, walang lugar para sa takot sa iyong pamilya. Ang sabi ng Diyos, ako ang magbibigay para sa iyo. Ang sabi ng Diyos, ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Ang sabi ng Diyos, may tipan tayong magkasama. At ang iyong tugon ay, Panginoon, ako ay nagpapasakop. Ang iyong tugon ay, Panginoon, tinatanggap ko. At sinasabi nito, naninirahan ka, manatili ka sa presensyang iyon. At sinasabi mo, Panginoon, ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking kuta. Ikaw ang aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Parte natin yan. Ngayon makinig ka, sinasabi ko ito dahil alam kong may takot sa paligid natin. At gusto kong hikayatin ka na ipagdasal ang panalangin ito. Sabi ng lahat, araw-araw. Araw-araw. Sa bersikulo 5, 6 at 7 sinasabi, hindi ka matatakot sa kakilakilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na tumatama sa kadiliman, ni ang salot na sumisira sa tanghali. Maaaring mahulog ang 1,000 sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ang sabi, sa gabi, sa tanghali, sa dilim. Ano ang ibig sabihin nito? 24/7. Ang proteksyon ng Diyos ay nasa ibabaw mo 24/7, sabi nito. Walang salot na lalapit sa iyo. Walang uri ng kalamidad. Sasaktan ka. Ikaw ay protektado mula sa anumang uri ng salot, mula sa anumang uri ng nakamamatay na sakit, mula sa anumang uri ng pandemya, mula sa anumang digmaan, mula sa anumang taggutom, mula sa anumang bagay na darating o darating sa mundong ito. Ito ang ibig sabihin nito dahil pinili mong manatili sa kanyang presensya. Muli ito ay 24/7. At sinasabi, inuutusan mo ang iyong mga anghel tungkol sa iyo. Inutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Hindi lang para bantayan, protektahan, kundi para tustusan ka, para alagaan ka, tulungan ka, gabayan ka. Lahat ng kailangan mo para makamit mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Inutusan na ng Diyos ang kanyang mga anghel sa iyong buhay. At gusto ko lang pakiramdam ko, kailangan mo ang salitang ito para labanan at labanan ang takot sa puso mo. Hindi mahalaga kung ano nangyayari labas. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ng lupa. Ang mahalaga ay kung ano ang iyong tinitingnan. Ano ang salitang pinanghahawakan mo? At gusto kong hikayatin ka na hawakan ng awit 921. Basahin ang lahat. Talagang gagawa kami ng isang espesyal na tawag sa darating na linggo para doon. Ipapaliwanag ko sa iyo ang bawat linya kung ano ang awit 921. Ipapahayag namin ito. Maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo mangyaring?
Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng karagdagang oras. Alam kong lampas na tayo sa panahon, pero pakiramdam ko, maraming mahahalagang mensahe ang kailangan nating matanggap ngayon. Hindi na kami makapaghintay. Salamat, Panginoon. Makinig, bago ka dito o narito ka at nararamdaman, gusto i-renew ang relasyon sa Diyos. Kung nandito ka at gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay tulad ng 100%, hindi isang hakbang pasulong, isang hakbang pabalik. Gusto mong magkaroon ng Diyos sa iyong buhay, ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kung ikaw yon na nakayuko ang lahat at nakapikit, maaari kong hilingin sa iyo na itaas mo lang ang iyong kamay. Pakiusap. Itaas ang iyong kamay at aakayin kita sa isang panalangin at sasabihin ng panalangin ito pagkatapos ko. Amang Diyos, salamat sa araw na ito. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala sa iyong anak na si Jesus upang mamatay sa krus para sa akin, para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, para sa aking kaligtasan. Naniniwala ako sa Panginoong Jesus, siya ang aking Panginoon at siya ang aking tagapagligtas. Na namatay siya para sa akin at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay siyang muli. Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong buhay. Ngayon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at ginagawa kitang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Payagan akong manalangin para sa inyong lahat. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa salitang binigkas mo ngayon. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa napakaraming pangako na binitiwan mo ngayon sa iyong bayan, Panginoong Diyos. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo at tinatanggap namin ang pagpapahid ng pagpapagaling na ito ngayon. Natatanggap natin ang pagpapahid na ito ng pagpapanumbalik sa ngayon. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong pagpapahid ng pagpapanumbalik ng ating mga damdamin ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagpapanumbalik ng aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa pagpapanumbalik ng aming isipan. Salamat, Panginoon, sa pagpapanumbalik ng aming mga relasyon, sa pagpapatibay ng aming pagsasama, sa pagpapatibay ng aming mga relasyon sa aming mga anak, sa pagpapatibay ng bawat relasyon na mayroon kami na mula sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo at tinatanggap namin. Yan ang tugon namin sa iyo, Panginoong Diyos. Naniniwala kami at tinatanggap namin. Sabi namin, Amen. Masasabi ba nating Amen? At natatanggap namin. Natatanggap namin. Salamat, Panginoon, sa pagpapahid ng proteksyon sa aming mga pamilya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng awit 71, na tinakpan mo kami saan man kami magpunta at tinakpan mo ang aming mga pamilya. Tinatakpan mo ang aming mga tahanan. Tinakpan mo ang aming mga ari-arian. Saklaw mo ang lahat ng bagay na may kinalaman sa amin. Pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa iyong ginawa. At kung ano ang iyong gagawin, ay niluluwalhati ka namin, Panginoon Diyos, sa pangalang Jesus. Amen. Sambahin natin